Wala kang cash pero gusto mo ng motor, pwede yan. Ang isa dyan, home credit. Mapa Aerox, mapa PCX, Sniper, pati yung pinakabagong NMAX pwede. Walang cash pero mauwi mo. Ang dami na nakapag-uwi ng motor dahil sinunod yung mga payo at mga tips natin dito sa Motor ni Juan. Pero napansin namin marami pa rin sa inyo hindi nakasubscribe or nakafollow sa channel natin. Mangyari po lamang, if you can subscribe, like, hit the notification bell o kaya mag-follow sa lahat ng mga pages sa channel sa Motor ni Juan para hindi kayo magpuhuli sa mga ganitong balita. Meron tayong tatlong paraan kung paano ako makakuha ng motor kahit naman wala kang dalang cash, wala kang ipon o kung ano pa man. O kaya wala kang dokumento na pinangahawakan katulad ng mga payslip, mga proof of billing, pwede yun. Yan ang pag-uusapan natin sa video na to. Pero so far, yung option na yan kung saan makakakuha ka ng motor ng walang requirements at cash, dito yan sa Moto Changi PH. Located yan dito sa Santa Maria, Bulacan. Pag sinearch mo yung Waze at saka sa maps, dito na ilapag mo yan. Ang pinakamaganda pa rin na pagbigay ng motor ay cash mga brother. Wala kang utang, isang bagsakan. Ano na, isang iyakan na lang, sabi ko nga. Pero sa aminin natin, real talk. Pero karamihan sa atin, wala naman talagang kakayahan para makaipon ng ganong kalaking pera. Pero kailangan na makabigay ng motor. Kasi malaki nga naman yung matitipid in terms of oras at saka pera. Magkano ang ginagastos mo pag commute versus sa gasolina ng isang full tank na motor na maaring pang isang linggo mo na. At saka syempre yung oras, mas hawak mo. Kaya naman, itong mga options na to ay binibigay natin para dun sa iba sa inyo na hindi makapag-furnish or hindi makapag-produce ng mga dokumento. Nabanggit na nga natin, katulad ng payslip, kadalasan yan. Kailangan ng proof of billing, kailangan mo ng iba't ibang mga ID na hindi naman lahat sa atin meron. Pero gusto mo sanang magkamotor dahil gagamitin mo sa hanap buhay. Yung unang paraan na pag-uusapan natin, maraming beses natin pinag-usapan kasi patuloy pa rin, marami pa rin mga nagtatanong paano in and outs, paano pag ganitong ginawa ko, paano pag ganitong Gcash ko, ganito, ganyan. Ito yan, G-Gives mga brother. Ayan. Ang G-Gives ay isang loaning feature ni Gcash. Actually, dalawa yan. G-Gives at saka G-Loan na parehas under ni Gcash. Ang advantage of having a G-Gives, kapag ikaw ay merong Gcash na fully verified na at may offer na sa'yo na G-Gives o kaya naman G-Loan, pwede ka nang tumakbo dito sa Moto Changi PH para gamitin yung mga loan offer na pinoprovide sa'yo ni Gcash. Kasi yan ay temporary. Anong ibig sabihin? Hindi porke may nakita kang 80,000 or 100,000 or 50,000 dyan sa G-Gives mo or dyan sa G-Loan mo ay nandyan na yan forever. Marami nang na-experience ang Moto Changi kung saan unfortunately galing pa sa malayong lugar. Pag check nung kinagabihan, meron pa. O sige, pupunta ako sa weekend. Pagpunta niya ng weekend, wala na. Temporary offer kasi yan mga brother. Ngayon, para sa mga ngayon pa lang makakapanood niyan, all you have to do is open your fully verified Gcash account. I-click mo lang yung borrow. Tapos i-click mo yung una, G-Loan. Kapag yan ay may amount dyan, mapa 20, 30, 50,000, 60, 80,000, etc. and higher, pwede mong gamitin yan na pambayad dito sa Moto Changi PH. Be sure na naka-activate ha, hindi yung sample screen lang may kita mo. Yung pangalawa niyan, ulitin mo lang yung G-Gives naman tayo. Open your Gcash account, pindutin mo yung borrow, tapos pindutin mo yung G-Gives. Diyan may kita mo na kagad, upon activation, may kita mo na kagad kung magkano ang G-Gives amount or ang offer sa'yo ng Gcash na pwede mong gamitin ng pambili ng motor. Ano yan? Ang maximum niyan is 125,000. Marami nang naproseso dito na kung saan G-Gives lang offer. If naka-follow kayo dito sa Motor ni Juan, marami na akong interview pati sa Moto Changi PH na talaga namang nagpapatunay na yan legit. Wala nang cash out yan, wala nang dokumento na kailangan. Bakit? Kasi verify ka na ng Gcash. Remember, nung nag-apply ka ng Gcash, you have to go through a certain process of verification. Magsasubmit ka ng ID mo, picture, mag-fill out ka ng details mo, etc. etc. So, the fact na binigyan ka na ng Gcash nun, ibig sabihin, goods ka. Pogi points ka sa kanila. Therefore, eto, brother, pinapautang ka ng Gcash, pwede mong gamitin na pambili ng motor. Yan yung unang paraan. Ang pangalawang paraan naman natin ay gamit ang iyong credit card. Ang credit card is yung mga physical card na ini-issue ng mga bangko kung saan pwede mong gamitin na pambili ng iba't ibang mga items katulad ng grocery, appliances, at sa Moto Changi PH, pwede mong gamitin na pambili ng motor. Ang bawat credit card ay mayroong credit limit na tinatawag, or kung nagamit mo na previously ang iyong credit card, merong tinatawag na credit limit available. Ang ibig sabihin lang nun, yun ang amount na libre pa na pwede mo pang gamitin na panggastos. Halimbawa, ang credit limit available mo is 100,000. Kapag itong Bergman na to ay pasok sa credit limit mo, wala ka nang ibang gagawin. Pupunta ka lang dito, isa-swipe mo lang yung credit card mo, tawag nga nila kaskas.
'Diba? Pagkakaskas ng credit card mo, fully paid na yung motor na tina-target mo. Ito-turn over na sa'yo yung dokumento ng motor na to para okay na, legit na, sa'yo na tong motor na to. Tapos, for that charge, for that 60,000 charge in our example to be converted sa installment, all you have to do is call your bank. Proven na yan. Yung iba kasi nag-aalangan porke tatawag pa ng customer service. Proven na yan. Kahit ako, yung mga dating purchases ko kasi namigay kami ng maraming mga appliances para dito sa aming private resort, yung Greens and Shades Private Resorts. May mga binigay kaming mga TV, may mga binigay kaming mga kutsyon. Isang swipe ko lang yan ng credit card tapos pina-convert ko sa installment. It is a normal practice. Kung saan, pagtawag mo sa bangko, sasabihin mo lang, etong 60,000 pesos na ginastos ko kay Motochangge PH, paki-convert po sa installment. Tapos yung customer service representative na ng bangko na tinatawagan mo ang magtatanong sa'yo or kayo na ang mag-uusap kung gaano kahaba yung installment options, kung magkano yung interest na offer sa'yo, at syempre kung magkano yung magiging monthly amortization mo, depende sa mapapag-usapan nyo. Ang advantage yan mga brother is, karamihan naman sa mga credit card, lalong-lalo na kung ikaw ay good payer, maganda yung record mo sa pagbabayad sa bangko, mababa lang ang interest. Meron akong nakausap dito, actually medyo matanda na, credit card niya yung ginamit, ang binilhan yata ng motor ay either apo niya or anak niya, medyo nakalimutan ko na, medyo matagal na yun. Nakausap ko siya, ang offer sa kanya 0.83%. Biruin mo yun, wala pang 1% yung interest. So, halos 0% niya nakuha yung motor. Biruin mo, halimbawa 60,000, tapos halos 0%, 0.8%. Ang gandang offer nun. Bakit? Kasi sa financing, mas malaking interest. 3.5%. Yung iba nga, umaabot pa ng 5%. Yung mga sobrang man talaga na maningil ng mga financing. Grabe, kaya halos nagdodoble, yung iba halos nagtitriple yung amount na binayaran mo sa motor. Sa credit card, hindi ganyan. Again, lalong-lalo na kung maganda yung credit mo or yung history mo sa bangko or sa credit card mo. Ang pangatlong paraan natin kung paano ka makakuha ng motor ng kahit wala kang kahit na anong dokumento o kaya naman cash ay home credit. Naku, daming nagre-request na to. Daming nagtatanong sa akin sa inbox ng Motor ni Juan. Pwede po ba home credit ganito, ganyan? Bawal sa ibang tindahan ng mga second hand tsaka mga repo ng motor. Wala silang ganun. Sa Motochangge PH meron home credit. Alam na natin yan, home credit ay isang institusyon kung saan ito ay nagpapautang ng pambili mo ng mga iba't ibang mga items. Tapos babayaran mo sa kanila ng hulugan. Yung interest, depende pa rin yan sa account standing mo sa home credit. Pero si Motochangge PH is now accepting home credit. Pero teka muna, bago ka tumakbo dito, makinig ka muna dito makinig ka muna. Si home credit, meron kasi yung tinatawag na product loan. Yun yung normal na nakikita mo na magamang pinambili mo ng sapatos, appliances, yung mga ganyan. Hindi yan yung applicable kay Motochangge PH. Pero yung isa pa nilang loan facility or yung isa pa nilang loan feature na tinatawag na kwarta with a Q. Yan. Kapag ikaw sa home credit app mo, sa mga hindi pa familiar sa home credit, application yan, app yan. I-download mo lang yan sa either Play Store or App Store ng phone mo, mada-download mo yung home credit. Once you have downloaded the home credit at syempre hihingan ka ng mga verification yan, picture ng ID mo, picture mo, just go through the usual process. Kapag ikaw ay meron ng home credit or existing home credit user ka na, i-check mo yung kwarta. Kapag ikaw may kwarta offer, yung kwarta na offer na yan, halimbawa, yan ay nagkakahalaga ng 60, 70, 80,000 or up, then takbo ka na dito sa Motochangge PH, pwede mo na yan ipambili ng motor. Ang gagawin lang ni Motochangge PH ay bibigyan ka ng QR code kung saan gamit ang iyong home credit app, i-scan mo lang yung QR code na yun at pipiliin mo yung kwarta option bilang pambayad ng motor na napili mo. At yun na, automatic na yun na installment. Wala ka nang gagawing tawag-tawag pa kahit na kanino. Pero dahil home credit kwarta na ang gamit mo, rekta installment na yan. Ganun lang siya kadali. So again mga brother, bagong feature yan or bagong payment option na available dito sa Motochangge PH na hindi available sa kahit na saang repo or second hand. Actually, kahit yung ibang mga kasa for brand new motorcycles, walang ganyang mga payment facility. So take advantage of it na habang may offer ka na ganyan at talagang kailangan mo naman talaga ng motor at alam mo mas makakatulong sa'yo at sa pamilya mo, takbo ka na dito dahil baka mag-expire pa yung mga offer na yan. Ito ang maganda niyan. Sa tatlong payment option na diniscuss ko sa inyo, lahat yan installment, hulugan, nang wala kang inilalabas sa down payment, walang cash out, walang kahit na anong dokumentong kailangan. Dahil yan ang setup niyan, through app or through bangko na,
rekta yung iyong installment option, yung motor na napili mong bilhin, hindi mahatak kahit na ma-delay ka or hindi ka na makabayad. Nagigets nyo? Kasi wala kang pipirmahan kay Moto Tiangge PH na kung sakali ikaw ay hindi makabayad sa bangko, sa GCash, sa home credit, hahatakin ang motor mo ng bangko, hahatakin ang motor mo ng Moto Tiangge PH. Walang ganun. Yan ang isa sa mga pinakamalaking advantage of having that payment option. Kasi tandaan natin, di ba, pag kumuha ka ng brand new sa financing at hindi ka nakabayad ng ilang buwan, hatak yung motor mo. Kaya nga merong mga repossess na motor na ganito, yung mga hindi nakakabayad, hinahatak ng motor. Ito, sa mga ganitong payment option, hindi mahatak ang motor mo. Yung motor mo sa'yo na yan. Pero, ang maapektuhan ay iyong credit standing. Ibig sabihin, masisira ang pangalan mo, masisira ang record mo, na maapektuhan din naman yung mga feature loans, mga feature offer na sana ay para sa'yo, na sana ipaggagamitan mo pa ng mga loans na yan. Siyempre, malamang sa malamang, madedecline ka na. Kumbaga, nakamarka na yung pangalan mo. At again, tandaan natin, ang utang ay utang na dapat bayaran kahit na kanino pa yan at kahit na ano pa yan. Pero, yun na nga, in terms of having that security, mental security na, ay, baka mawagan ako ng motor kasi naalanganin ako sa budget. Wala pong ganun, hindi mahatak yung motor nyo. Tsaka, sa tatlong option na yan, yung GGives/GLoan, yung credit card, yung home credit, madalas ay mas maliit ang interest kumpara sa mga normal financing na nabanggit na natin. Umaabot sa mga 3.5%, 3%, yung iba nga 5%. Grabe talaga yung tubo. Dito, sa experience na mga nakausap ko ng mga customers dito, si GGives/GLoan nag-range siya ng mga 1.8, 1.9% monthly. Okay na, kumbaga, hindi na siya masyadong taga. Sa credit card, kapag natsambahan mo na ang relation mo sa bangko mo ay maganda, okay ang record mo, sa experience ko, ang pinakamababang nakita ko ay 0.83%. Normally, yung iba normally nagagaro sa 1.5%, more or less. Baka merong 0% offer sa'yo, magi mo, di ba? Tapos si home credit naman, nagagaro more or less 2%. So, yung tatlong option na yan, kapag okay ang record mo, ay di hamak na mas makakatipid ka in terms of interest payments. Yan. Installment yan, mga brother. Yung iba kasi nagko-comment, di nagkautang ka rin, di ano rin, may babayaran ka pa rin monthly. Malamang, tanga ka ba? Pumuha ka ng motor installment nga, magkakaroon ka talaga ng utang. Pero, less hassle. Kasi, hindi ka na magsasubmit ng kahit na anong mga dokumento, tapos hindi ka na maghahagilap kung saan mo kukunin yung pang down payment mo. Tsaka syempre, gaya sabi ko, utang talaga yan. Gagamitin mo yung motor mo para panghanap buhay mo, pangpasok mo sa trabaho para makatipid ka, o kaya yung motor na to mismo ang gagawin mong partner sa hanap buhay, katulad ng mga kapatid natin ng mga delivery riders at mga motorcycle taxis natin. Di ba? Di may makukunan ka ng pambayad, may hanap buhay ka pa, hindi ka pa pabigat sa suliranin. Di ba? Rereklamo ka pa ba nun? Basta't meron ka mga ganyang payment options or facilities, takbo ka na kagad dito sa Moto Tiangge PH. Napakaraming units, lalo na ngayon sa panahon na to. Napakaraming mga binagsak na units dito, kaya sigurado ako makakapigit ka from the budget meal to middle, pang daily, mga pang high-end, pormahan at pang mga maangasan, mga pang maangasan na ride, marami dito. Again, so, for more motorcycle news, reviews, and tips at mga videos katulad nito, follow lang kayo sa mga social media pages natin katulad ng TikTok, Instagram, YouTube, and Facebook. At sana nakatulong itong video na to para sa'yo, sa kapamilya mo, sa kamag-anak mo. Sa mga natulungan na ng mga prosesong ganito katulad ng credit card option or GGives option, i-comment mo sa baba para makita naman ng mga brother natin na legit ang ating mga sinasabi at hindi kuro-kuro lang at chismis-chismis lang. See you next video, mga brad. Salute!